O ngayon, saan tayo pupunta ngayon? Nako, eto pa. Mabigat din ho itong balita na ito, mga kababayan, na re-reaksyonan natin. Kung maaalala nyo ho, mga boss G Pamo, sir, yung mga bilyar, di ba, si Mark Bilyar, ipinatawag daw ho sa ICI. At ang sabi nga, nitong si Ramon Tulfo, nagwala daw si Mark Bilyar doon sa ICI. Kaya mabilis lang daw pong natapos yung kanyang parte doon sa ICI. Ngayon ho, binibigyan linaw ni Boying Remulla ang tungkol sa mga bilyar o dito kay Mark Bilyar. Kasi ho, napabalita mga kababayan na magiging hiwalay o bibigyan ng hiwalay ng mga investigador, no? O grupo ng investigador para sa mga bilyar ho, mga bossing. Bakit? Siguro pagkalaki-laki talaga ng anomalya versus sa kanila. O, pakinggan ho natin si Ombudsman Remulla, mga kababayan. Bakit daw po? Kasi hindi siya nakahanap ng ganun ka-massive. Ay, sandali. Kaya ano pala ito, kay Christian Esguerra. Kung gusto nyo pong mapanood itong interview ni Ombudsman Boying Remulla, pwede nyo pong puntahan doon sa channel ni Christian Esguerra. Boss, pahiram ng video ninyo. Ano? Reaction na namin. Kung gusto nyo pong mapanood ng walang putol, hanapin nyo lang po yung Christian Esguerra na YouTube channel. O, game. Ombudsman Boying, pasok! Bakit daw po? Kasi hindi siya nakahanap ng ganun ka-massive na gawain na related to graft and corruption. The most massive that she has ever seen. Yun ang sabi niya sa akin. Can you elaborate on the nature of that? Yung massive corruption na nakita niya. Ayan, facts first. Ayun, sabi, willing to listen. Facts first yun, Mark. Oo, ginawa ko ng palaka, inihaw. Sino yung Benchoy? Tuloy. Yung may mga roads kasing ginawa talaga to benefit their properties. Aha. May mga river wall na ginawa to benefit their properties. Yung mga roads na ginawa from their one property to the other. Paliwanag ko, explain ko ng maigi yan, mga kababayan. Like example ho, ang nakikita ko, di ba, ang negosyo ng mga bilyar ho, mga kababayan. Lupa, bahay at lupa. Pagbebenta ng mga bahay at lupa. Di ba? Ito para ano lang ho ito mga bossing, example lang po na posibleng ganito yung ginawa nila, no? Hindi ko tinutukoy o hindi ko sinasabing mismong ginawa ho nila. Ito yung posibleng ginawa nila. Bumili ng isang bundok, no? Yung kalagitnaan ng bundok na alam mo na napakahirap at imposibleng mapasok ng mga taong gustong manirahan doon. Di ba? Bibilin ho nila yan. Sasabihin doon sa kusino man na may rights niya. No? Bilhin na namin dyan. Total, wala naman talaga ito. Imposible naman ganito, ganyan. Bilhin na namin yan. Magkano? O imbis na 100 piso na lang kada square meters. O sige, nagkabentahan. No? So nasa liblib yung bundok ko, mga kababayan. Ngayon, si Mark Bilyar nasa DPWH as a secretary, mga boss G Pamo, sir. Syempre, nandiyan po yung gawaan ng kalsada, sila po yung mga nangangasiwa ng mga ganyang mga proyekto, no? Bigla ngayon magkakaroon ng proyekto na ito, no, from road, kumbaga papalabasin, ito, bibigyan natin ng daan yung ganitong ganito para maging shortcut, tapos padadaanin doon sa nabili nilang kalupaan. Padadaanin doon sa gusto nilang gawing house and lot tapos ibebenta sa mamamayang Pilipino. O di yun pala ang pinakapakay para doon sa road na yun, hindi yung talagang para sa mamamayang Pilipino. Ganon ang isa sa posibleng gawin, mga bossing. Diba? Mga mga talagang yung original na paratang pa ni Lito Banayo nila Ping Lacson nung 2010. 10. Yun pa rin. The same. Napatunayan dito, tuloy-tuloy pala yan. Hindi pala tumigil. Okay. Basically, ito po yan, di ba? Ginagamit yung government funds, government budget, government money, resources to build roads. Ayan, di ba? Tama yung sinasabi natin, mga kababayan. I-build your road
papunta para madaanan. So ngayon, syempre, binili nila 200 per square meter. Example lang binili 200 square meter, patatayuan ng mga bahay, ide-develop nila. Pag binenta na sa mga kapwa natin Pilipino, wala. 15,000 per square meter. 25,000 per square meter, may bahay na. Di ho ba, mga boss chief amo, sir? Gano'n kasimple. Office, oo. At the office to benefit their own development, their own projects. Yes. Hindi lang That's a very simple way to say it. Ang galing ni Boying Remulla at saka talagang antapang. Kaya buwisit na buwisit po yung mga DDS dito Rektahan siya Walang takot Walang urong-sulong. Hindi ho kagaya nung kay Martires. Putragis na yan. Buong 7 taon ho yata hindi ko narinig yung si Martires. At binabanatan pa si Boying Remulla, si Ombudsman Remulla. Kesyo daw, hindi ako kagaya nung bagong ombudsman na ngayon na puro interview, palaging nagpapa-interview. Yan ang gusto ng taong bayan. Nalalaman lahat. Ayaw ng mamamayang Pilipino, yung may biglaan na lang pong may acquitted na pala na senador. Meron palang nabaliktad na ang kaso na senador tungkol doon sa pidap-pidap. Ayaw namin ng ganun. Ayaw namin nung nasusurprise. Gusto namin na ipaparating sa amin kung ano talaga yung mga nangyayari. Di ho ba, mga bossing? Wala. Si Martires, anak ng putik na. Suportang-suporta pa yung mga DDS. Sasabihin, binabanatan nila si Martires kasi appointed ni dating Pangulong Duterte. Biruin mo, pagkaupo, ano ginawa? Pinahirapan ang mamamayang Pilipino para makita ng taong bayan yung mga salin ng mga nakaupong mga politiko. Proud pa kayo nun, mga DDS? Kakahiya kayo, no? But it's more complicated than that. Kasi pati Bangko Sentral, pinasok nila. Pati yung mga may conflicted na sila, pinasok nila. Kahit na yung di ba? Yung OGCC may investigasyon na rin Grabe, pati Bangko Sentral, pinasok daw nila. Tungkol sa prime water. Yun, pinasok din nila. Ang dami nilang pinasok talaga negosyo. Everywhere. And even in Cavite itself. Sabi ni Sir Jorge Edwelin, tama, pero gusto ko maging balanse sana ang strategy ni Ombudsman, no? Wag nang magbigay ng date, wag nang mag-name drop style ni PBBM o ng Marcoses. Magugulat ka na lang. Ikaw naman, sir Ayaw mo ba nung tinatakot si Bato de la Rosa? Ayaw mo ba nung pinapangatog si Bato de la Rosa? Di ba? Tingnan mo si Bato de la Rosa kayo, hindi na humapakali, mga kababayan. Marami talagang baka dito lang kami magkasundo ni ni Kiko Barsaga kasi alam ko yung prime water galit siya. Oo. Pati prime water, kami dali din dyan. Mga boss chief amo, sir. Biktima din kami ng prime water, mga kababayan. Pag nagbabakasyon kami, diyan sa Pilipinas, yung isang bahay namin, pasok sa, nabili namin yun sa loob ng Camellia Homes. Prime water. Tragis na yan. Gigisingin ako nung kapitbahay ko, alas 5 ng madaling araw, para sasabihin sa akin, Mark, mag-igib ka na. Sabi ko, bakit? Anong mag-igib? Meron naman kaming tubig. Hindi kasi mawawalan tayo ng tubig mamaya dahil doon sa prime water. Biruin nyo yun? Siguro sa sobrang pagiging gahaman, kahit po yung hindi na nila kayang patakbuhin, pipilitin pa po na patakbuhin o pipilitin nila na mapasok pa din sa kanila yung mga kikitain ng ganun. Pangit naman di ba? Nasobrahan na, bilyon-bilyon na di ba prime water, primera, magnanakaw, sabi ni Lito Martinez. Biruin nyo yan, mga kababayan.